Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, Tasno ang bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod. Sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Gordon Edward Iglesias. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na, mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Ina't sama-sama para Magandang tanghali, araw po ngayon ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamahalaan panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Isinusulong ni Reyna ng San Jose 2026 Mark Dominic C. Ramos o mas kilala bilang Zeta Frumosity Ramos ang advokasya para sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa HIV at ang pagwawakas sa stigma na nakapalibot dito.
Sa panayam ng ganadong lalawigan, sinabi ni Ramos na nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Jose para maiparating ang tamang impormasyon tungkol sa HIV. Anya, panahon na upang mas pagtuunan ng pansin ang usaping ito at hikayatin ang mas maraming mamamayan na maging mulat sa kahalagahan ng maagang pagpapasuri. Ayon pa din sa kanya, bagamat mas bukas na ang kamalayan ng mga taga San Jose tungkol sa HIV, marami pa rin ang nag-aatubiling magpasuri dahil nga sa takot na mahusgahan ng ibang tao. Binigyan din niya na ang mga health workers na nagsasagawa ng HIV testing ay may sapat na pagsasanay at mahigpit na sumusunod sa pagiging confidential ng resulta ng bawat individual. Samantala, nililaw din niya na hindi lamang ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang maaaring magkaroon ng HIV. Anya, walang pinipiling kasarian ang virus kaya mahalagang maunawaan ng lahat ang kahalagahan ng regular na pagpapasuri. Libre rin anya ang HIV testing sa mga itinalagang health facilities. At bilang bahagi ng kanyang advokasya, nakatakdang magsagawa si Ramos ng HIV Awareness Symposium sa August 8, 2026 sa Barangay Central, San Jose. Isasama rin sa programa ang talakayan tungkol sa bullying bilang tugon sa mga kasong patuloy na naitatala sa komunidad. Meron po akong activities na naka-date po siya August 8. This will be conducted in Central, Barangay Central po. This is about the symposium about HIV awareness and alongside of it is bullying. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isang matagumpay na aktibidad ang dinaruhan kamakailan ni Governor Eduardo Biganiano sa bayan ng Abra de Ilog, kung saan isinagawa ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway local access road ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Abra de Ilog. Meron po akong activities Sa nasabing turnover ay napatunayan ang po ganap siya at tunay na August 8. pagtutulungan This ng will be mga conducted mamamayan at ng in pamahalaan, Central, Barangay kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makatutulong sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Ang concreting ng pathway sa Sitio Giginto ay may habang mahigit sa kalahating kilometro na nagkakalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakalob ng PGOM o Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay na nasabing pondo ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangay ng DILG ang mga huwarang barangay. Kasama ni Governor Ed Gadiano sa nasabing programa, sila Abra de Ilog Vice Mayor Honorable Aika Almaho, Provincial Embal Focal Person Angel Tayo, Punong Barangay Minandro Aguito ng Barangay Santa Maria at mga kawari ng pamalang Palaluigan at LGU ng Abra de Ilog. Ganadong lalawigang balita. Samantala, agad namang kumilos kamakailan ang Office of the Provincial Veterinarian or OPV matapos makatanggap ng ulat mula sa Municipal Agriculture Office or MAO ng bayan ng Rizal. Ito ay tungkol sa isang aso na kumagat sa 3 residente ng Barangay Adela. Bilang bahagi ng investigasyon, kumuha ng specimen ng OPV mula sa naturang hayop at ipinadala ito sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Oriental Mindoro. Nang makumpirmang positibo sa rabies ang resulta, agad na nagpatupad ang tanggapan ng mga hakbangin para mapigilan ang posibleng pagkalat ng rabies. Kamakailan, noong July 16, nagsagawa ang OPV ng emergency anti-rabies vaccination sa loob ng 500 metrong sakop mula sa lugar kung saan naitala ang kaso. Sa isinagawang pagbabakuna, nabigyan ng libreng bakuna ang 189 na aso at 77 naman ang pusa. Nagpatuloy ang kampanya noong araw ng Martes, July 21, sa pamamagitan ng malawakang anti-rabies vaccination sa buong Barangay Adela. Sa aktibidad, nabakunahan ang 224 na aso at 78 na pusa
bilang bahagi ng patuloy na hakbangin para maprotektahan ang komunidad laban sa rabies. Patuloy ding pinapaalalahanan ng OPV ang mga pet owners na pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop at tiyaking maayos ang pangangalaga sa mga ito at agad na iulat sa Municipal Agriculture Office o sa Office of the Provincial Veterinarian ang anumang hayop na nagpapakita ng mga palatandaan na merong rabies. Isinasagawa ang mga hakbang na ito sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano sa suporta ni Vice Governor Dayan Apigotayag at ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangungunahan ito ni Provincial Veterinarian Dr. Leonie Coden ang nasabing operasyon kasama ang mga technical staff ng OPV, Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Rizal, Barangay Council ng Barangay Adela at mga barangay health workers. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, nagsagawa naman ng ARTA o ang Anti-Red Tape Authority ng monitoring and inspection sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro noong araw ng Martes, ika-21 ng buwang kasalukuyan sa Provincial Capital bilang bahagi ng patuloy na pag-usuri sa pagsunod ng mga tanggapan sa mga tinakdang pamantayan ng mahusay at episyenteng paghatid ng serbisyo publiko. Sa nagawang entrance conference, tinalakay ang layunin at proseso ng monitoring. Sinundan ito ng masusing inspeksyon sa mga program at documents at citizens chapter, gayon din ang pagtiyak sa pagsunod sa mga polisiya ng ARTA, kabilang ang no-break policy at no cut-off o no cut-off policy at sa wastong paglalagay ng kaukulang information, education and communication materials. Sa exit conference naman, ibinahagi ng ARTA Inspection Team ang kanilang mga paunang obserbasyon at rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang mga sistema, proseso at serbisyong pinagkakalob ng pamahalaan sa publiko. Ang nasabing inspection ay danaluhan ng mga department heads ng pamahalang panlalawigan kasama si Provincial Administrator Muriel Reguinding na kumatawa naman kay Governor Ed Gadiano. Patuloy na nakikiisa ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano sa mga inisyatibong naglalay palakasin ang transparency, accountability at mas mabilis sa paghatid ng dekalidad na serbisyo para sa bawat Mindoreño. Lalawigang balita. Samantala, nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng pinansyal na tulong na nagkakahalaga ng 22,589 pesos. Ito mga kaibigan ay para sa pagbili ng sound system ng Poypoy Elementary School sa bayan ng Kalintaan. Ang naturang tulong ay pinagkaloob sa ilalim ng programang Serbisyong Ganado sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano sa pakipagtulungan pa rin ng Municipal and Barangay Affairs Office. Gagamitin ang sound system sa iba't ibang programa at aktibidad ng nasabing paaralan para mapabuti ang pagsasagawa ng mga gawain at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo sa mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng paaralan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan na makakatulong sa pagpapahusay ng kalidad ng mga programa at serbisyong pang-edukasyon. Lalawigang balita. Sa ating panghuling balita at isang magandang balita, nagsanib puwersa ang Provincial Government of Occidental Mindoro at ang Aboitiz Economic States, Aboitiz Land upang magdaos ang Lima Job Fair 2026 na naglalayo magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng Occidental Mindoro. Ang inisyatiba ay sinulong sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano sa suporta naman ni Provincial Administrator Muriel M. Reguinding at sa pangangasiwa ni Provincial Peso Manager Ronan Roy Ragudo. Isasagawa po naman ang job fair sa August 7 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Lima Exchange Covered Court, Lima State, Malvar, Batangas. Abot po sa mahigit 2,000 job vacancies ang iaalok ng iba't ibang kumpanya, kabilang ang Epson Precision Philippines Incorporated, Conduent Philippines Lipa, Cebu General Services Incorporated, Excellent Performance Services Incorporated, Able Bodies Manpower Services Incorporated,
Puterial Philippines Incorporated, Isen Honda Philippines Packaging Incorporated, Tide Solar Philippines Corporation, NX Logistics Philippines Incorporated, JTech Philippines Corporation, Corabe Industrial Philippines Incorporated, Limaland Incorporated at iba pang kalahok na kumpanya. Inaanyayahan po lahat ng naghahanap ng trabaho sa Occidental Mindoro na samantalin ang nasabing aktibidad. Pinapayo ng mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng updated resume, valid IDs at iba pang kinakailangang dokumento. Bari po may pag-unayan ng mga interesadong aplikantes tanggapan ng Provincial Public Employment Service Office o PESO para po sa kakulang impormasyon, gabay at iba pang detalye kaugnay ng proseso ng aplikasyon at pagdalo sa job fair. Samantala, bahagi po ang programang ito ng patuloy na pag-isikap na mapalawak ang oportunidad sa hanap buhay at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Mindoreño. Maganda ito, Helen, sapagat mamaya ay makakasama natin sa ating programa ang PESO manager ng provincial government, si Ron Ragudo, para matalakay natin. Ito pong napakagandang balita sapagat nabalita ko parang mahigit yatang job vacancies. Iyan, more or less? More or less. At may mga dumating na, Helen, na mga job orders. Nako, so ibig sabihin talagang na ito, on the go pag may job order. Sige nga, makibalita tayo mamaya. Mamaya yan. Mula sa tanggapan ng PESO sa pagbabalik po ng ating programa. Servisyong Gadyano, Servisyong Gadyano, laging gantisado. La 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 la. Servisyong Gadyano, la 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 la. Tamang loko. Magandang buhay! Ako nga pala si Raquel Hipolito, ang may-ari ng Rox Food Products. Narito po kami sa MSME Week para po mag-display ng aming mga product at magbenta. Ang aking po mga products ay taro chips, ang first priority na unang produkto na aking ginawa at ang iba pa po ay mga root crops galing sa ating mga katutubong mangyan. Like taro, banana, kasaba, and kamote chips po. At meron pa pong iba like bagnet, chili garlic oil na nagmula po sa ating farm na kung ano po yung mayroong raw materials, yun po ang ginagawa ni Rox. And ngayon po, may bago pa rin po tayong products na galing sa ating mga katutubo. Ang pure honey na wild honey po siya na galing sa ating farm din. Na ito ay produce ng ating mga katutubo para ibenta sa ating market. Sa ngayon po, si Rox Food Products po ay nasa store ng Capitol Pasalubong Center dito sa Mamburao. Sa Sablaya naman po ay sa Migrantes Cooperative, sa Tourism Office po. Meron din po tayo sa Ritz Sweets, Pasalubong Center. Meron din po tayo sa AMCO, Pasalubong Center ng San Jose. Meron din po tayo sa Autop Hub ng San Jose. Meron din po tayong MERS Pasalubong Center sa Calapan City po. Ngayon po, si Rox po ay may Facebook page. Hanapin nyo lang po si Rox Food Products. Available na po ito online. Ang masasabi ko po sa activity ng ating government ay napakaganda pong promotion ng aming mga produkto. Lalo-lalo na po sa mga nag-uumpisa na mga kasamahan. Masigit naming pagbubutihin ang aming mga produktong inilalabas sa merkado para sa masigit pa at natangkilikin ito ng ating mga kababayan at nangangarap din po kami na mapunta ito sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa LEDI po, sa ating Provincial Government Office na patuloy po nila kaming binibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng opportunity ang lahat ng mga MSME dito sa Occidental Mindoro. Maraming salamat po and God bless. Mabuhay! Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Halina
at sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Huwebes, 23 na sa buwan ng July. Wow, talaga naman. Isang tulog na lang. At Friday na. Talagang ganun eh. Abangan natin ang Friday. Sa mga ganadong nagluluto ng kanilang masarap na pananghalian ngayon, o kaya yung iba siguro, ganadong kumakain na ng kanilang early lunch. Ay ngayon may naamoy naman tayong ulam. Ano ba yung ulam na yun? Kagutom, ano? Sabi ni Ernest, ano to eh, sinigang na bangus. Na bangus, yun. Masarap nga ngayon, ano? Pag Ay, ganito, magandang medyo kulimlim. magandang tanghali, Helen, doon sa ating guest kahapon. Of course, no? Si Zeta Frumosity, na ang ibig sabihin ay Goddess of Beauty. Beauty, wow. Diba? Ang daming ano tayo, ano tawag dito? Nakaharap at nagsabing nanood sila. Siyempre pa, lalo na ang grupo ng LGBTQ+. Sabi niya, isang ganado at makulay na umaga po sa ating lahat. Nanonood siya ngayon, si Zeta. Oy, hello and happy watching. So, ano lang natin, remind lang natin ha, August 8, sa Barangay Central, tuloy na tuloy po ang symposium. Para ho yan sa HIV awareness and tungkol din sa bullying campaign. Maganda ho yan. Mag-join po kayo dyan. Alam mo, Helen, sa tala ng PSA tsaka ng DOLE ay halos nadadagdagan yung mga problema sa unemployment. Tumataas ang unemployment. Pero may magandang balita naman tayo, Helen, sapagkat ang ating provincial government through Governor Ed and of course ating peso manager si Ron ay talaga hindi tumitigil na tumulong sa ating mga kabayan na kahadapan yung makapaghanap, mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay, Helen. Yes, trabaho para sa Mindoreño, hindi ho natitigil, no? Kaya lagi tayo merong job fair. Yan, jobs fair. At ngayon, Helen, jobs fair. Marami. That is right term, Helen. Sapagkat, kausap ko gabi, Helen, si Ron. Mamaya makasama natin si Ron mamaya. Ano? Sige nga, mamaya pag-usapan natin yan. At dito, kasi parang mahigit na 2,000 or 1 Basta or marami. 2,000, basta libo. Ang mga kumpanya, binanggit sa balita kanina, na naghahanap ng trabaho ng mga empleyado. Alam naman nila kapag binanggit na taga-Occidental Mindoro, ay di mapapasubalian, Helen, ang sipag at tiyaga ng mga taga-Occidental Mindoro. Tama naman. Kaya Correct. kita mo, yung ating peso office, yung peso ay hindi nawawalan ng mga kumpanya na nagpapatulong na makahanap ng mga trabahador o empleyado from Occidental Mindoro. Batiin muna natin ang lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday. Kasi ngayon ay birthday ng ating mahal na si Sir Jel Tayo. Happy birthday, Sir Jel. Di ba may i-booking pa ba natin ang tunay na pangalan ni Jel? Kasi naka-post yun eh. Naka-post yun. Oo nga pala. Sige. Di ba naka-post yun? Si Sir Jel Tayo. Happy birthday from Embao family at syempre sa buong PGOM family ang pagbati sa'yo.
And of course, mula po sa ganadong lalawigan. Siyempre. At pinapabot din ang mga department heads sa pangunan ni Governor Ed Gadiano, ni na PA Muriel, ni na Ate Fe, yung pagbati sa iyo ng happy birthday. Ayun. Palagay mo, Helen, mga ilang taon na si Sir Jello? Nasa line of 2. Na Ay. malapit na sa 3. Ay, Ano yun? hindi, Helen, nagkakalayo yung mga edad natin. Huwag ka na umirit. Para si Jello, happy pala. birthday. Jello ang laging nababanggit. Pero siya si Angelo. Angelo. Oo. Sosyal. Ang Angelo. Happy birthday, Sir Jel. Alam mo na, marami nagmamahal sa kanya. Of course naman, no? And sa lahat po ng nagdiriwang na kanilang kaarawan pagbati ng ating palatuntunan. Sabi nga ng tanyag na palatuntunang ganadong lalawigan. And sabi ni Gemma Quiñones, Sige, Helen. basahin mo na nga. Basahin ko, good morning po, asko lang po sana kasi ang jowa ko po nasa laot pa. Pwede pa po ba kunin yan pagating niya? Ano yan? Kaya nga, hindi ko rin masagot eh. Hindi ko mabasa kasi hindi ko masyado maintindihan. Ano yung kukunin niya at saan niyo kukunin? Pwede pa po ba kunin yan pagdating niya? Ano Ang yun? alin po ang kukunin? Pakilinis ho. Ay, pakilinaw. At kanino kukunin kay Manang Helen? Ano yung kukunin number 1 muna? Ano ba yon? Ano ba yon? Ano yung kukunin ng asawa mo? Kasi nasa laot daw yung asawa, baka ito yung mangingisda. Nagtatrabaho. Oo. Nasa laot, kung pwede na raw kunin. Sige, pakilinaw nyo na lang. Pero happy watching muna. Bati lang natin. Rolly Yayen at saka sa lahat ng mga nanonood o nakikinig dyan sa Barangay Magbay. Yan. Okay. Dito, di ba tayo nasa Magbay ngayon? Yan, Magbay tayo. Okay. Sige, At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, Magandang tanghali. Magandang tanghalian na doon sa mga nanananghalian. Ang bango nung naamoy ko, Helen. Syempre, ganun talaga. Isa na mga pinto. Bukas kasi ng bukas si Ernest naaamoy natin yung masarap na ulam. Oo. Pero ongoing bati lang din natin ang mga taga PDRRM. Kaya luto na luto eh. Ihati dun sa mga kasamahan na nag-a-assist o nagtuturo para sa BLS. Sa basic life support. Ayun. Hanggang ngayon training nila, Sa eskwelahan, Sa isang eskwelahan. Graduation bukas. Ayun. So isang linggo talaga sila na nakatutok dyan. So kaya yung ating PDR, congratulations even doon sa Mamburo, yung sa mga sub-offices ng PDR, hindi lamang sila nakatutok, Helen, every time na mayroong kalamidad. Kung may bagyo man o ano. Whole year round, nandyan sila kapag even ng mga opisina, mga eskwelahan at nag-request na maturuan sila ng mga BLSF, ganyan, ay sila yung nandyan. Ganda yan eh. Hindi yata BLSF, parang ASF ang binabanggit ko eh. Basic life support. Maganda ho yan, kasi yung mga first aid ay natututunan natin at mahalagang ang bawat isa sa pamilya ng Mindoreño ay merong kaalaman tungkol sa mga basic life support. Yung mga first aid, yung mga tamang pagsalo o pagbuhat sa mga naaaksidente, mga ganyan. Di ba? Maria Gemma Rombawa, good morning sa'yo. Yan, kahit na busy yan, kung ano man ang ginagawa niya dyan, talagang nakikinig siya sa atin. Parang humahabol siyang maging top fan dahil malapit na ang anniversary, first year anniversary ng programang Ganadong Lalawigan. Sapagkat next week ay last week na ito ng July. At ang ating anniversary ay month of August. At mayroon tayo, Helen, pa-premyo. Maraming salamat. Second batch na pala yan, Second batch na pala itong basic rescue training for volunteers ang ginagawa. So first year na tayo. At itong mga volunteers, marami rin tayong mga volunteers dito sa ating program. Marami hong mga nagte-text sa atin, nagfi-feed ng mga information, nagfi-feed ng mga balita, nagfi-feed ng mga samot-saring mga kaalaman
para ang tawag doon, maiparating dito sa ating program yung kanilang mga reaction, yung kanilang mga komento, mga suggestion, kaugnay doon sa mga programa o project na kanilang nakikita o nararanasan sa kanilang komunidad. So maraming salamat sa inyo. Sabi kasi ni Ernest, ito palang pagkasanay nito ay dinalhon ng 49 na volunteers from Rizal, Kalintaan, San Jose, Magsaysay at tatagal hanggang bukas. Ayun. Sa Marica area. Sa At ang Marica. mga volunteers na ito ay magiging unang linya, first line of defense sa oras ng pangangailangan. Kasi alam mo, may mga lugar kasi sa binabanggit nating mga bayan na yan, na nasa malalayong lugar, na kapag tumawag ng rescue, ay dahil sa layo, ay hindi agad mabibigyan ng tulong. Kaya maganda na yung mga tao nila mismo ron ay marunong na May kaalaman. na May sa kasanayan. Yes, sa pag-rescue. Mga sa basic life Sa support, ganyan. mga panahon ng Pag-rescue. kalamidad, lalo na ngayon, magtatag-ulan na naman, Alam mo, magbabagyuhan. Yes, sa basic life support, nandyan yung mouth-to-mouth resuscitation, nandyan yung binobomba yung dibdib, Helen. CPR naman. CPR. Para ka naman din nag-training, bomba talaga. Bakit ko lang? Kasi yung iba, Sabi mo nag-training ka, ba't hindi mo ginagamit Hindi. ang tamang term? Alam ko yun, kaya lang, yung nakikinig sa atin, hindi alam kung ano yung CPR. Pero maganda yung Kaya mga... binabangit ko, binobomba yung dibdib. Hindi mo alam na alam yan. Parang kasakit pakinggan ganun. Pero alam mo, napakamahalaga. Ang ganda nito, no? Si Governor Edgar Jano ay talagang isa ito sa kanyang mga isinusulong na programa ng PDRRM, no? Kanyang sinusuportahan dahil ang kaligtasan ang kauna-unahan at prioridad Correct. talagang tinitingnan ng ating pamahalaang panlalawigan. Di ba sabi mo nga, may pera ka nga, di ba? May hanap buhay ka nga. Pero kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, ay hindi pala ganoon, hindi ganoon kataas yung percentage. Correct. So kailangan talaga, lalo na sa panahon ngayon, di ba, may mga kalamidad, unahin nyo ang buhay, hindi yung inyong mga ari-arian. Oo. Di ba? Tsaka alam mo, maganda rin kasi na, di ba, yung isa sa mga programa ng Governor Ed, maliban dyan ay yung kalusugan natin. Paano ka magiging ganap na rescuers kung hihina-hina ang katawan mo? Lagi nang kasama rin yan. Kaya binabanggit nga din natin, para maging magandang buhay natin, dapat mayroon tayong maasahang hanap buhay. Yun, trabaho. Trabaho. Hindi, alam mo talaga, isa sa mga sinusulong ng ating pong pamahalang panlalawigan ay trabaho para sa bawat Mindoreño. Mindoreño, Kasi kung oo. wala tayong hanap buhay, di ba? Lungkot naman kasi Correct. talagang problema. Malaking problema yan. Kaya pag nakakabalita tayo na merong hiring, merong wanted ganito, Oo. ay talagang masaya tayo Correct. pag may job fair. At dyan ngayon pumapasok, Helen, ang ating peso. Ano nga yung peso, Helen? Ikaw na sumagot. Provincial. Hindi. Bakit yung sa mga munisipyo, peso rin? Public Employment Public, Service Office. yun. Na Oo. kung saan ay talagang tinututukan ni Peso Manager Ronron Ragudo sabagat napakaganda na ibabalita niya sa atin ngayon. Makinig po mga taga-Occidental Mindoro. Gayang ating Peso Manager. Ron, magandang tanghali sa'yo. Ay, magandang tanghali po sa ating lahat. And bago po ang lahat ay isang mapagpala at ganadong umaga po sa ating mga kababayan. And happy anniversary po, advance, para po sa isang taon po ng ating Programa. radio program. At kasama kayo doon. Kasama ang peso. Kasama ang no? peso. Of course. Kasi alam mo kung bakit kasama? Kasi yung paglalakbay ng ganadong lalawigan sa buong isang taon ay laging kaagapay na tulad ngayon. Oh. Ang peso. Di ba? Yes, so sa pagpaparating ng mga dapat na makarating ng mga impormasyon Oo. sa ating mga kababayan. Pero gusto ko lang ipaalam, Helen, kay Ron, na kung mapapanood ni Ron yung ating interview sa kanya, naku, napakagandang lalaki mo sa ating TV monitor. Pinili talaga ni Oo. Ernest yan, ha? Talagang nakabarong talaga. Alam mo kung bakit. Kaya labs na ni Maricel yan Si Ron. Sir, kumusta ba dyan? Oo, Sir Ron, kayo ay nandiyan dyan sa bayan ng Mamburao. Kumusta ba yung panahon natin dyan ngayon? Makulimlim din ba? Medyo kulimlim po ngayon. At hindi pa naman po bumabagsak ang ulan, pero kulimlim po. At hopefully, daplis lang ang ating
bagyo. Oo. Di ba po may bagyo na? Sana po hindi mahirapan ang ating mga mananakbay at safe po ang lahat. Correct. Yes. Alam ko mayroon kang isang magandang ibabalita sa mga taga-Occidental Mindoro. Alam mo, Helen, di ba nung last interview natin kay Rondon na nabanggit niya itong Aboitiz Land, Aboitiz Economic States, na kung saan ay kapartner na ngayon ng ating lalawigan kung ang pag-usapan ay pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Oo. Okay, pakikwento nga sa amin, Rondon, yung magandang balitang ito. Magandang umaga po ulit. Kung matatandaan po natin, nag-on air din po ako sa inyo sometime, siguro po February this year, na nagbalita po ako sa inyo na under talk and pag-uusap po ang pamunuan po ng provincial governor sa pangunguna nga po ng ating masipag na Gobernador Ed. At ang Ayala Land, ito po ay ang Aboitiz Ayala Land, Aboitiz Land Group of Companies. At ito po ay naglalayon upang mabigyan po ng magandang plataforma o starting point ang atin pong mga kababayan na gustong magtrabaho sa kumpanya na makakapagbigay naman po ng magandang kinabukasan at magandang pasahod para sa atin pong mga kababayan. So, after po nung Feb na yon, nagbunga po ang ating pag-uusap at ito na nga po ngayon Resulta. na ibibigay po natin ang bunga ng ating pong pinaghirapan, ang bunga po ng ating pong ikinasa para po sa ating pong mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Okay. Yes, Ron, go ahead. Opo. Ito pong Aboitiz ay hindi lamang po, dati nga po, ang sabi ko nga po sa kanila, ma'am, ang akala ko po ang Aboitiz ay barko lamang. Correct, oo. Oo, kasi kilala ko po ang barko ng Aboitiz. Pero ngayon po, ang Aboitiz Group of Companies po ay marami po sila. Sila po ay isa sa pinakamalaki na eco-zone, eco-park na naka-situated sa Luzon. Kasi po hawak po nila, bali masasakop po nila ang Luzon grid at po ang Mimaropa at saka po ang mga karatig lalawigan natin. Na sila po ay makakapagbigay ng eco sa serbisyo para po sa lahat po at mga karatig lalawigan katulad po natin. So, ngayon po, ngayong August 7, inaanyayahan po natin ang lahat po ng ating mga nais makapagtrabaho, mag-apply ng trabaho kasi po napakadami po katulad po ng binanggit ng Papa Perch kanina, mahigit po 2,000 ang mga job openings po. Siguro po nagtatanong na sila, ay asan po ba yung mga yon? Huwag po kayo mag-alala, ay ibibigay ko po sa inyo at bibigyan po natin ng kopya ang himpilan po ng atin pong radio station para naman po sa pagtatanong ninyo ay mabigay agad ninyo kung saan po at ano po ang particular na. At ito naman po ay nakapost na ngayon. Ito po ay kapopost lamang po kaninang umaga para po sa mga interesado na malaman po kung ano-ano po iyon. Pumunta po kayo sa Facebook page po ng Provincial Peso. Makikita po ninyo yon. At ang mga job openings at job orders po na nakalaan po para sa lahat. So makikita na ron kung ano yung mga tawag dito? Kailangan. Kailangan, Job order. oo. Opo. Okay. Katulad na lang po ng mason, karpintero, welder, scaffolder, truck driver, mga ITs po natin, mga staff nurses, mga engineers, mga sir, sinasabi ko nga po from A to C na kailangan natin lahat, ano?
makikita po ninyo kung saan po kayo mabibilang doon, malalaman po ninyo, at bawat job opening po ay katapat po nun kung anong kumpanya. Okay. Nakalagay din ba doon yung mga qualifications? Yes, sir. Siyempre, Okay. siyempre, kaya po pinipilit po namin sila, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan po sa aming pong tanggapan sa Provincial Peso para po matulungan natin sila sa pagpiprepara po ng kanilang Dokumento, requirements. Dokumento, Oo. resume. Yes. Kasi po, karamihan po ng mga nagpapasa sa atin ng mga resume ay isang page lamang po, hindi po nagpapakilala ng kanilang buong skills and pagkatao. So, mako-coaching and mentoring na rin po natin sila para po mas malaki ang tsansa na malagay sila sa isang tamang trabaho na nais po nilang puntahan. Correct. At ang job fair ay sa August 7. So pwede silang magtungo na, kasi bukas Friday na sa next week, dyan sa tanggapan nyo para alamin kung ano yung kinakailangang gagawin. Opo. Kung hindi naman po sila makakapunta, pwede naman po silang tanong sa Online. Facebook page po Okay, namin. oo. At alam naman namin po na mahirap nga po ang pamasahe, siyempre, at medyo malayo. May sasagot naman kapag doon nag-inquire. Opo naman, Okay. opo naman po. Ito naman po ay pagtutulungan po ng buong staff ng Provincial Peso at sana po lahat ay matugunan namin at huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo pababayaan ng GovEd tungkol dito. Okay. At at the end of the day po, lahat po ng mga aplikante na magpapasa ng kanilang mga resume ay i-endorso po, yun ang pinakamaganda May endorsement. I-endorso po siya Oo. ng ating pong gobernador sa pamunuan po ng Aboitiz Aboitiz Group of Company. Oo. Sir Arnon, linawin lang natin kasi itong Lima Job Fair 2026 ay dito nakapaloob yung pangangailangan ng mahigit 2,000 manggagawa na kung saan nga ay may oportunidad na makapagtrabaho ang mga residente ng Occidental Mindoro. Nabasa ko at narinig ko sa balita rin ni Ferdy kanina na ito ang mangyayari itong Lima Job Fair hindi dito sa Occidental Mindoro, kundi sa Batangas. Pakilinaw nga po. Yes, ma'am. Ito po ay magaganap, isang araw lamang po ito ha. Ito po ay mangyayari sa August 7. 7. Okay. Yun po ay isang Biyernes. At matutulungan po natin sila na mai-endorso ng maayos sa pamunuan po. Ako po ay nasa isang pag-uusap po ngayon na kung saan nabibigyan po sana tayo ng magandang, hindi naman courtesy lane, pero mabigyan Special po lane. tayo ng Priority lane. Parang gano'n. Parang gano'n na rin po. Pero ibig sabihin ko, siyempre, sa dami po ng mga kumpanya na nandun po sa site, eh siyempre po, kaya nga po sinasabi namin magdala kayo ng marami ninyong resume. Correct. Sapagkat gusto ko at gusto nating lahat na pilahan nyo yun. Basahan ninyo lahat po ng Kumbaga, resume. yes. More Para mas chances. malaki ang tsansa. Kumbaga, applyan na niya lahat ng mga agencies. Para kung bumagsak man sa isa, mayroon pang ibang agency. Opo. Oo. Marami po kasi katulad po ng sa Aboitiz Construction Incorporated na nga lang po, yun pong kanilang kumpanya. Mason, carpintero, scaffolder, plumber, steelman, electrician, warehouseman. Ang dami po nilang hinahanap. Bukod pa po yun sa iba na mga kumpanya. Meron din po doon na tawag dito, Honda Philippines, nandun din po yata. Ang bawat mga Japanese na magaganda po ang binibigay na Sweldo. na Compensation. opportunities, sabihin na lang po natin. Ay malaki po ang chance kasi maganda po ang aking pakiramdam na may makakapag-land po sila one way or the other ng kanila pong ninanais na
trabaho. Sir, maulit ko lang po, Ma'am Helen. Opo. Ito po ay local lang ha. Okay, lokal. Sa Lima lamang po ito. Lima. So ito po ay nasa loob ng isang compound na wherein nandun po kayo lahat ng kumpanya. Eco Park nga po Ecozone. Oo. Nandun po lahat ng kumpanya sa loob ng Ecozone na yon. Meron sariling ospital, school, police, bombero and mall na kung saan isa pong komunidad ito na nagbibigay po ng ganyan pong klaseng Eco Park po So sama-sama na dyan. Sama-sama po kayo dyan. Kanina, naibalita ko kanina, yung tungkol dyan at maraming mga agencies ang nakapaloob. Ito'y nandyan ngayon sa Lima. Ngayon itong sa gagawin jobs fair, sasabi nga natin, ito'y para sa local Hiring. local hiring lang ito. Opo. Okay. Opo. Ito po ay local hiring po ng ito po kung magtatanong, saan po kami magtatrabaho? Doon po kayo sa Lipa. Ito po ay situated sa Lipa. Ang Lima Job Fair. Hindi Lima Bataan, ha? Hindi po. Ang Lima po ay ang pangalan ng lugar. At ang Lipa, doon tayo pupunta sa Lipa. Lipa, Batangas. Lima State, Yung August 7 na mangyayaring jobs fair ay sa Malvar, Batangas City. Paano mangyayari dito, Ron, halimbawa? Of course, maraming pupunta tiyak sa Peso. Sabay-sabay ba silang pupunta dyan sa Lima? Bago mag-7 ng August, paano ito mangyayari rito? Ito po ay sana po marami nga pong maging interesado po dito po At syempre hindi naman po basta ang importante po ito na lang po muna ang ating pong panghawakan. Sana po ay makapagpalista po kayo sa ating pong Provincial Peso Office para maisama po ang inyong pangalan sa mga mai-endorso natin sa kumpanya. Kasi po kung kayo, pwede naman po kayong pumunta, yung mga makakarating po na mga kababayan na natin na nasa Batangas na, nasa Maynila, o kaya nasa ibang bayan, pwede na po silang dumiretso doon. Mas malapit pa. Kaya sinasabi ko lang po, mas maganda po na mailista po natin ang pangalan nila dito po sa manpower pooling natin po dito sa probinsya para po for proper endorsement po ng gobyerno. Malaking bagay yon na meron kang endorsement. Kasi kung masasama po ang pangalan nila, kasi po, kumbaga, asan dito si Mr. Freddy Data? Kasama ba? Kasama ba yan sa endorsement letter? Yes, maganda kasi yung may endorsement mismo from the provincial government, kaysa yung ikaw i-dediretso ron. Although pwede naman po yun. Pwede naman po. Sa Ron, may idea ka ba na ang mangyayari sa August 7 na Lima job fair ay interview at pagpasa lang ba talaga yan ng resume o bago sila umuwi ay may idea ka ba kung bago sila umuwi malalaman agad kung kailan makukuha sila or sila ay hired o hindi hired? Bago po sila, ito po maganda. Bago po sila umuwi, malalaman po nila kung sila po ay qualified. Kasi po, halimbawa, meron isang tayo, si Juan de la Cruz, qualified. Pag may medically na kagad po sila nun Okay. So pagka halimbawa pinag-medical ka, ibig sabihin, hired on the spot ka. At ito naman po, ay talagang iniinganyo po ng ating pong kagawaran po ng pagtatrabaho, ang DOLE po, na magkaroon po ng hired on the spot. At ito po ay nililinaw po natin At tayo po ay inimbitahan ng Lima para po sumali po sa kanilang job fair. So napakalaking karangalan po para sa ating probinsya na makilala at maipakita po ang galing at skill po ng bawat Bindoreño. Kasi po hindi po lahat ng probinsya ay naiimbitahan. Correct. Lalo pat nung pinuntahan po namin ng GovEd, tuwan-tuwa po sila na suportado po at binibigyan po ng importansya ng GovEd ang mga ganitong pong klaseng aktibidades
na kung saan nakikilala po ang atin pong probinsya pagdating sa pagtatrabaho. May biro mo Kasi nga, magagaling yung biro mo mga- nga ba naman, gobernador pupunta ron sa kanilang opisina, kanilang tanggapan. Oo, malaking Oo. bagay yun. Ngayon dito sa dito sa mangyayari sa August 7, tawag dito, mayroon ba mga pagkakataon na diyan sa opisina nyo, alam ko marami mga nag-aantabay na ngayon diyan at marami mga papel diyan nagpapasa kahit wala pang mga opening sa ganyan. Pero yung binabanggit na more than 2,000 job orders, hindi lamang ito sa Occidental Mindoro. Opo, ito po naman ay siyempre Open para for sa all. lahat po ng mga interested na mag-apply. Lalong-lalo na po yung kanilang mga kapitbahay na city. Ang Lipa, Batangas City, ang Malbar City, ang Tanawan City. Pero kasama po tayo doon sa kanila pong iniingganyo at iniimbitahan ang ating pong probinsya. So, makikita po natin kung paano po magningning ang ating pong mga kababayan pagdating po sa kanilang skills at pagdating po sa kanilang pagtatrabaho. Tsaka binibigyan nila ng priorities yung mga peso partners tulad ng ating peso. Opo, binibigyan po nila ng tsansa at kinikilala po nila ang ating pong tanggapan, ang ating pong lalawigan sa pangunguna nga po, sa pagkatao nga po ng ating gobernador, na kinikilala po nila na isa nilang tawagin na po natin na partner, tama po kayo. Pagdating po sa paghahanap po sa kanilang mga manpower requirements. Kasi po ang manpower requirements po nila ay hindi po tumitigil. Kasi po ang mga kumpanya nila ay lumalaki, nagbubukas ng ibang branch, so nangangailangan po sila ng tao na nagpapakita ng pamamagitan ng ganitong klaseng activity na naghahanap po sila ng trabaho. First time ba na humingi ng tulong sa ating provincial government, sa ating lalawigan, ang Aboitiz land, Aboitiz states na ito? Yes, sir. Ito po. Ito po ay unang-unang pagkakataon na tayo po ay makaka-attend sa ganitong pong klaseng aktibidades katulad po ng ginagawa ng Aboitiz. Naka-attend kami one time dyan, Sir Ronron. Naka-witness kami nung job fair na ginanap din dyan sa atin sa Kapitolyo. At totoo ka dito sa binabanggit mong on-the-spot hiring. Nangyayari talaga yan. Nakita namin na talagang pasok, di ba? Doon na agad, ano tawag dito? Ina-award agad sa kanya, yung certificate na siya ay on the spot, ay hinahire na dahil pasado siya sa interview, at saka yan yung magandang bagay na mangyayari sa August 7. Pwede na malaman agad nila, may nagtanong na kasi, pwede na malaman agad nila kung sila ay na-hire o hindi, sa araw na yon. Tsaka sasabihin naman agad sa kanila eh. Yes. Oo. Tsaka kung ano yung dapat pa nilang ayusin, dapat pa nilang gawin. Wish na lang natin na hindi ganun kasama ang panahon sa August 7 or August 6. Sana naman po. Para makapunta At, sila. Kung tayo po ay papalarin at magkakaroon ng pagkakataon or tsansa, sila po ay masasamahan ko Wow. para tuluyan po nating masilyahan ang kanila pong apply ng trabaho. Diba? Kasi po, Oo. magpapaalam din po ako gusto ko samahan sila Oo. na endorse po personal, hawak ko po yung papel na dala-dala na pinirmahan ng GOB na ma'am, sir, ito po ang mga kababayan namin na nais pong magtrabaho po sa inyo pong kumpanya. Naku, kung po applicant ka doon, Ferdy, alam mo, Alan, kumpiyansa ka. maganda sana na makasama rin tayo pagpunta ni Ron doon para ma-cover din natin sa radyo. Parang yung ginawa natin sa Kapitolyo. Bakit po hindi? Kasi po, napakalaki pong venue nito para po sa mileage na rin po ng ating pong istasyon ng radyo. Correct. Kasi po kung makakapag-cover po tayo, lalo pa mabibigyan natin ng highlight ang mga kababayan natin na makakapagtrabaho. Ay di napakalaking advertisement, tawagin na natin. Correct. Para po sa ating Promotion. lalawigan. In terms of pagkilala po sa buong Pilipinas at
buong bansa, buong mundo, na magagaling po ang ating pong mga kababayan. Correct. Ito bang mangyayaring ito? Masasabi ba natin na ito na ang magbubukas ng pinto sa mga oportunidad ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho? Opo, sana po naman at sisikapin po natin na hindi po mapuputol yung ating pong buwelo. Kasi po buwelong-buwelo po tayo ngayon sa siyempre ang suporta po ay binibigay po sa atin ng todo ng ating pong GovEd. Ayoko pong mawala yung momentum natin. Ito ko po huwag tayong maging matamlay. At huwag po kayong mag-alala. Ito po ay susundan po natin ng mga susunod pa at mas agresibo pa pong recruitment activity na sasalihan. At tayo po minsan ang gagawa naman ng ganitong klaseng activity na kung saan tayo po maghahanap para sa kanila. Okay. Si Lani Cosme Igia, nasa online, nagtatanong siya, pwede po bang malaman ng mga job offer ng peso para dyan sa Lima? Nabanggit na ho kanina na nakapost sa Facebook page ng peso at ganoon din po ng PIO, Occidental Mindoro. Nakapost na po ang mga job vacancies po na yan sa mga binabanggit natin ngayon. Ito bang magandang balitang ito na ipartig mo na kay Gov? Opo. O ano Hindi reaksyon? po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po alam ng Gov. Oo, ano naging reaksyon niya? Siya po ang point man natin dito. Kasi kausap ko nga po siya kagabi. Sabi niya, Ron, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa dyan. At kailangan malaman na natin yan ng mga kababayan. So, pagkababa po namin ng telepono ng GovEd, Papa Perch, ikaw na kagad ang denial ko. Ay, salamat, Oo. Kaya sabi ko, kailangan to. Kahit gabi sabi ko nga kay Papa Perch, pasensya na kung nagising kita. Kasi pasado, alas 9 na yata. Basta magandang balita, Walang okay lang problema. yan. Lalo si Ron Ragudo ang tatawag sa akin. Anytime. Ganyan kalakas. Okay, Ron, nakikinig sa atin ang buong lalawigan, hindi lamang San Jose. Kundi buong lalawigan Occidental Mindoro na naghahanap ng trabaho. Nasa yung pagkakataon, imbitahan mo sila. Pero bago mag-imbita, Sir Ron, bago ka mag-imbita, kino-congratulate natin ang peso natin, headed by you, dahil nakita natin dito sa ating programang Ganadong Lalawigan kung gaano ang tiwala, ang kumpiyansa ng mga iba't ibang mga recruitment agencies, local and abroad man yan, nakikita namin. So congratulations, Sir Ron Ragudo. Panawagan mo po. Maraming salamat po. At hindi ko naman po ito magagawa kung hindi po sa suporta po at tiwala na binibigay sa atin ng ating pong gobernador at ang ating pong Ma'am Muriel. Lalong-lalo na po, suporta niya po dito sa atin. Sila po ang nagiging giya namin at nagiging inspirasyon din namin sa amin pong pagtatrabaho at paggagabay sa ating mga kababayan. So, muli po, para po sa ating mga kababayan na nakaaabot po ng ating pong signal, ipagsabi po ninyo ang ating pong gagawin na activity na sasalihan po natin ang Lima Job Fair na ito po ay pakikipagtulungan natin sa Aboitiz-Lan at Lima States na tayo po ay sasali sa kanila pong job fair na gaganapin po sa August 7. Makipag-ugnayan po kayo sa amin, bisitahin po ninyo ang amin pong Facebook page, ang Provincial Peso page po, Provincial Peso, at ang PIO po, upang malaman po ninyo kung paano po kayo makakasali at mai-endorso ng atin pong mahal na gobernador para po sa atin pong pag-apply ng trabaho. So, yung pong mga nagtatanong ng mga job openings po, nag-update pa po kami, hindi pa po kumpleto kung ano po yung nakikita ninyo. Meron pa po mga page na nag-update na nadadagdag. So, maging pasensya lang po ng kaunti at medyo mabagal. Pero ilang page po yan, marami po ito. Mahigit po 2,000 po itong job openings na nag-aantay po para sa inyo. At sana po ay ma-consider po kayo at makapagtrabaho po kayo
kung saan po ay makapagbigay po ng tulong po ito sa ating mga mahal sa buhay. Okay. So again po, kasama po ng aking pong mga provincial peso personnel, sila po ay masisipag, sila po ay magagaling at sila po ay na inaasahan natin sa mga ganitong klaseng paggawa. Sa ngalan po nila, ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat mula rin po sa pamunuan ng ganadong gobernador, Provincial Governor's Office at Mang Muriel. Kami po ay umaanyaya sa inyo. Tangkilikin po ninyo ito. Huwag po ninyong palampasin. Okay po? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Ron, maraming salamat. And again, congratulations sa iyo, ha? At, Salamat po. Marami pa po. Sana po tayong maging kolaborasyon sa mga darating na panahon, Papa Perch at Tatay Island. Okay. Wala na po ako siguro. Ay! Sir, tawag dito. Sige, go ahead. Siguro po sa iba na lang. Sa ibang panahon ko po, pag mayroon po sana akong idadagdag pa. Pwede ka bukas kung may dadagdag ka pang importante rin. Sige po, i-compose ko po muna ng maayos para naman po hindi po putol-putol yung aking pong sasabihin. Sige po. Again po, maraming salamat po at God bless po para sa ating lahat. Good luck po sa ating mga maghanap ng trabaho. Okay. Alright, mga bigan ng ating peso manager, si Ron Ragudo. Gandang balita, Helen, ito. Oo naman, lahat ay naghahanap ng Ganda. trabaho, lalo na yung mga bagong graduates. Correct. So, i-take natin yung chance. Ano? Sabi nga ni Ron from A to Z, lahat ng pangailangan trabaho ay nandyan nahanap. Magbukas lamang kayo ng FB page ng Peso at saka ng PIO Occidental Mindoro. Doon po nakapost. Saka parang nadadagdagan pa. Dumadami pa. Oo, dumadami pa. Kaya sabi nga ni Ron, magdala ng maraming updated resume, hindi lang isa. Applyan ng halata at mga valid IDs. Ang pinakamaganda talaga dito, yung may endorsement galing kay Governor Ed. Sasamahan pa ng peso, di lalong... Lalo pag sinamahan ng ganadong lalawigan at natin. Hindi pag ikaw... Para may cover natin sa radyo. Pero diba? alam mo, pag ikaw yung aplikante, tapos alam mo na ikaw ay endorsed by the governor, tapos kasama mo pa yung boss ng peso, lalakas yung loob mo no? Moral support, at saka syempre parang lalo ka nagiging positive na ikaw ay ma-hire. So good luck po sa mga nagbabalak na mag-apply dyan sa job vacancies na yan. Okay, maraming salamat muli kay Peso Manager Ron Ragudo. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan, Helen. Dahil pala'y nagsobra sa oras, pero may dadagdag ka ba? Oo, pero kasi si Sir Jong Largado nagtatanong siya, open policy po ba ang Office ni Governor every Thursday? Yes po, every Thursday ay open door policy ay pinaiiral dito po sa bayan ng San Jose. Pero may programa na silip ko merong activity dyan, pero hindi tayo sure kung si Governor Ed ay darating ngayong araw na ito, pero kung darating kasi dito yon dapat nandito na. According to EA Junli, kahapon na magkausap kami, sinasabi niya nga may mahalagang commitment sa ibang lugar, pero kasing halaga din naman ng commitment niya dito sa atin sa bayan ng San Jose. Pero nagtitiwala siya na si EA Junli ay kaya namang gampanan yung activity sa araw na ito. Kasi kahit naman wala si Gov. Ed, nandiyan naman si EA Junli. So tuloy-tuloy naman ang mga kaganapan. Kung may mga ilalapit po kayo, lahat po yan ay masasagot naman ni EA Jun V. Lee. Alright, samantala. Sa ngalan po, paalam na muna tayo sa ngalan ni Governor Ed Gadjano at ng lahat po ng mga department heads ng provincial government of Occidental Mindoro. Kasama pa rin siyempre ang PIO Occidental Mindoro, ang ating head, si Sir Jed Manuel. Kasama natin dito si Ernest Romualdo at si FJ Obra. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po. Sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at mga radio partners, ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, na topic ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't
pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.